Hi, good morning guys. Madaling araw ngayon, 1:34 AM. So April 25, Sabado na. Ano lang, kakatapos lang ng meeting namin. Nag-meeting kami ng company, parang company-wide yata o a portion. Parang kasama kasi namin yung Cebu yung meeting. Nag-virtual meeting kami dito sa trabaho. Medyo natagalan bago ako mag-lunch. So ngayon, 1:34 ng madaling araw, Sabado na. Magla-lunch muna ako. Naka-break, naka-lunch na ako. So ngayon ko palang huhugasan to, ang aking mga hugasan na sinasabi ko kahapon. Ang gagawin ko ngayon after kong maghugas, luluto ako ng pasta. Meron kasi ako dito, pakita ko sa inyo, mga 1 kilo yata to. So meron pa akong pasta. Hindi na lang muna ako magsasaing. Yan, ganito kadaming aking lulutuin. So bali, tuna, flaxseed oil, tuna pasta na lang ang gagawin. So, nagsalang na ako ng mainit na tubig. Papakaluin ko muna siya sa rice cooker. Ihanda na natin ang ating pasta. Dapat isasalang to kapag kumukulo para hindi magdikit-dikit at hindi malalata. Mga ganito lang kadami. Tama. Mga ganito kadami guys ang aking isasalang. Tapos, puputulin ko na siya para magkasya siya sa rice cooker. Maghugas muna ako ng pinggan kasi ang dami ko ng hugasan habang pakulo muna ng tubig. So, sa mga nagtatanong kung paano kukuhin ng hugasan to dahil may kuryente siya, baka pasukin at baka masira. So, bali dito lang sa taas, tapos konti sa gilid, ganyan. Tapos pag binalawan ko siya, ito lang yung taas. Tapos ganyan, tapos gilid lang. So, dahan-dahan lang para hindi siya pasukin ng tubig kasi hindi naman siya bonggang mamahalin na
parang sa Ilo multi-cooker na talaga naka-sealed siya or something. Ito. Ang problema lang nito sa lutuan na to is yung hindi even, nag-iinit dito sa gilid tapos dito hindi. So parang hindi even yung pag-iinit niya kaya minsan nasusunog na yung itlog dito or pancake dito hindi pa luto. So parang yun yung challenge dito. Pero overall, working naman siya. So I'm planning to buy multi-cooker yung sa Ilo kasi mukhang ano yun, even, pwede kang mag-bake doon, pwede kang mag-steam, pwede kang mag-ano, so mukhang mas maganda siya gamitin. So baka bibili ako ng Ilo multi-cooker kasi may nakikita ako na ano, okay siya pag ano, ito kasi parang hindi even yung pagkaluto, nakakasunog. Narinig ko na parang ano na siya, parang kumukulo na siya. So lagyan natin ng konting oil. Lalagyan natin ng konting oil yung ano, kumukulong tubig bago natin isalang yung pasta para hindi magdikit-dikit. Ang taas kasi nito eh. So, ayan. We're gonna use the Minola palm oil naman siya. So, it's coco oil. Hindi canola yung gamit natin, palm oil. So, let's put a little bit. Ay, naparami yata. Isalang na natin to guys. Ganito lang siya kakonti. Sayang to. So there, nalagay na natin. Tapos lalagyan natin ng konting asin. At least naman magkalasa-lasa ng yung sinalang natin. Lagyan natin ng asin or rock salt. Mga ganito kadami guys. Yan, mga ganyan kadami. Kasi magtitimpla pa naman tayo ng ano yan, sauce. Maghanda na tayo para sa ating tuna sauce. Share ko na rin sa inyo guys, nakapag-spaghetti na rin ako. Pakita ko lang sa iyo yung tira ko. Ang tagal na nito, baka kailangan ko na itong itapon dahil ang tagal ko nang hindi ko kasi naubos spaghetti. Ang ganda pa, ang sarap pa naman ito kasi talagang ang sahog niya hindi ko tinipid. So baka pag ininit ko to, pwede pa. Pero titignan ko baka magka-contaminated na to. Sobra sa tipid, magkakasakit naman. Mukhang hindi pa naman. So di ba kasi pag na-ref talaga hindi siya nasisira. So nakapaghiwa na tayo ng sibuyas. So meron na tayong bawang, meron na tayong sibuyas. Magigisa na ako at kukunin ko na to. So mabilisang pagluto to guys kasi isang oras lang. Naghugas na ako, magluto pa ako, so kakain pa ako. Isang oras lang to dahil isang oras lang naman ang lunch. So gamitin natin is palm oil, hindi yung vegetable oil, hindi rin canola or sesame oil. So palm oil yung gamit natin. Oh my god, sa kakamadali ko, hindi ko pala nasaksak. Ay nako. Plastic ang gagamitin natin guys para hindi masira yung, hindi magasgas yung non-stick. Kailangan plastic, bawal metal. Salang na natin ang century tuna. Allspice, paminta. At konting butter. Al dente na to, al dente. Ititira ko to guys para sa ulam mamayang umaga. Then
Kakain muna ako ng mabilisan guys kasi nga baka ma-overbreak na ako. Mamaya vlog ulit ako. 32 minutes ko lang pala siyang niluto. Kasama yung paghugas, lahat-lahat ng trabaho 32 minutes. Meron pa akong 30 minutes para kumain at saka mag-relax-relax. Tara, kain tayo. Sana luto na to, no? Kasi minadali ko ng bonggang-bongga. Mukhang al dente naman. Sarap. 2,000 years later. And I am back! Sabado na guys, excited ako. Ka-out ko lang ng trabaho, 7:22. Konting browse-browse sa Facebook, tingin-tingin sa YouTube. Kasi nga, pag nababad ako sa YouTube at Facebook, hindi na ako makakagawa ng content para sa inyo. Ayoko rin mag-promise na magde-daily vlog ako. Pero, pag once na sasimulan mo na kasi mag-daily vlog, parang tuloy-tuloy na siya. So, parang nakakatuwa siya mag-edit, tapos napapanood nyo, nagko-comment kayo. Parang, ewan ko ba, parang natuwa ako nitong actually pangatlo ko na tong daily vlog, pero ngayon Saturday dapat ipahinga ko siya. Medyo challenging pa rin siya ha, pero at least kahit papano kasi 'di ba may work from home na ako kasi nga lockdown, 'di ba? So since lockdown, walang commute papunta sa trabaho. So, yung commute time ko, siguro 1.5 papunta, plus preparation, 1 hour. So, mga naggumagastos din ako ng oras ng mga 2 hours before the trabaho and then 2 hours pa uwi naman. 'Di ba? Kasi kakain ka pa and everything. So, siguro nakakasayang ako ng 4 hours kung on-site yung trabaho. Pero kung work from home, at least kahit paano, pagka-out ko, mag-vlog ako, tapos patapos ng daily vlog kung ano nung gawain ko, edit, upload. So parang siguro sana ginawa ko na to nung una pa lang na lockdown, pero pagpasensyahan nyo na guys dahil nga alam niyo naman 'di ba may mga pinagdaanan akong anxiety, nawalan ako ng gana na kung ano-ano dahil dun sa lockdown, traumatic kasi siya. Pero ngayon at least bumalik na yung gana ko, konting kape lang, konting siguro mahimasmasan lang din ako na parang hindi doon natatapos ang buhay. Kaya go vlog lang tayo ng vlog at marami kayong mapapanood. Nagpapasalamat ako sa mga OFW kahit tig 300, 400 lang yung views ko, pero yung interaction kasi parang genuine siya, hindi lang yung basta-basta kasi ni-recommend ng YouTube papanoorin yung sa akin kasi sinusubaybayan yun, napanood ko, pero nabasa ko yung mga comments, yung may OFW, may mga ganon, maraming salamat guys, nakaka-motivate talaga ng bonggang-bongga. Pero at least naman kahit paano na-document ko rin yung pamumuhay ko kasi diba at least makuha kayong lesson, or di naman kaya may makuha akong lesson from sa inyo kung ano yung mga mali. Alam mo yun, yung parang give and take lang din. So, ang dami ko ng kuda pa. So, umaga, grab agad ako ng camera after kong mag-shift. Tapos, diba, nagluto ako kagabi during nung nag-lunch ako. Baligtas pasensya na kung nalito kayo kung ano yung lunch. Tapos, gabi kasi yung lunch ko kasi nga tanghalian yun sa trabaho. So, meron pa akong natirang ang sarap. Nasarap ako dun sa tuna pasta kineme na yun. Huwag ko kung ano na to. Meron pa akong natira guys. Siguro, magsasaing ako, magsasaing ako, iulam ko na lang siya maya-maya. Pero for now, dahil umaga, maghahanda ako ng breakfast ko guys. So, ang kakainin ko ngayon ay magtitinapay lang ako. At para at least after ko nitong ipakita sa inyo yung umaga, i-edit ko agad to right after para mag-shoot ulit ako ng video para doon sa pinangako ko sa inyo for the Saturday edition. Aside from vlogging, sa Saturday edition din tayo. So, ayun, meron pa akong isang mangga. Meron kasing delivery dito, 150 pesos per kilo. So, sa isang kilo, 3 piraso or 4 pag maliliit, ganyan. Umorder ako ng 2 kilo mga 1 linggo na rin tong. Masarap siya iulam. Ewan ko ba, kayo, nag-uulam ba kayo ng mangga? Kasi natuto ako mag-ulam ng mangga nung nasa probinsya ako kasi sobrang ganun masarap iulam nito Tapos, ito na lang natira. Tapos, tinira ko lang siya kasi baka pag nanalo, pag mas mataas yung sa survey ko yung review ng blender ko, ito yung gagamitin kong i-blender. Kaso, ang natalo siya, panalo ay yung 10 facts about me. So, honest po ang ibibigay ko, kaya panoorin nyo, gagawa ko ng video mamaya. 10, maghanap pa ako ng mas fact na talaga na hindi nyo akalain na yun yung meron ako. So, panoorin nyo after nitong i-upload ko to. So, ang umaga natin ay eto, kasabay pa to nung guys, nung pandesal. So sa Pandi Manila rin to, hindi mo ko lang kasi first time akong nakabili sa Pandi Manila ng
tasty bread. Parang 60 or 70. Yung kulong magkano to. Tapos, ang expiration nito, 24. Ano na ngayon? 25. Hindi ko makain-kain dahil nga, ubusin ko to ng isang upuan. Yun. May pandesal pa ako nun, paunti-unti. So, ito yung ihanda natin ngayon. Siguro mga tatlo. Kaya yung bang tatlong patong? Mga 2 patong lang siguro. So, ito lang yung ihanda natin ngayon. 2 patong, guys. So ayun, kakainin ko muna to guys para right after nito, ma-edit ko na to at makagawa na ako ng iba pang video. Happy weekend guys! See you in my next video. 10 facts about me. Bye! Kakainin ko muna to.